Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. November 1, 1950, when Pope Pius XII defined the dogma of the Assumption, and he solemnly proclaimed that the Blessed Virgin Mary was taken up body and soul into the glory of heaven at the end of her life. And this feast confirms us in the virtue of hope, whereby we seek holiness of life in the midst of our ordinary duties. At the same time, it exhorts us to see heaven as our final home. Maganda yung paalala sa atin ng pag meron tayong pinupuntahan na burol, nakalagay dun sa itaas ng mukha nung namatay, coming home. Ano? Coming home. Ikaw ba, Ate Elise, ay natutuwa kapag nakita mo yon? Finally, siya ay aakyat na sa heaven. Tanong nyo nga sa katabi, gusto mo sa heaven? Gusto nyo ba sa heaven? Ba't kayo natatawa? Sa tinanong ko lang, gusto sa heaven. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko sa heaven. Pero hindi pa ngayon. Itong second part ng Ebanghelyo sa mga nagdarasal ng Christian prayer, no? Araw-araw sa gabi. Ito yun yung Magnificat of Mary. My soul proclaims the greatness of the Lord. Ang ipinahayag ng Mahal na Birhen, si Maria na ating ina ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Ang Panginoon umakyat sa langit. Amen? Tayo, iaakyat pa lamang sa langit. Pero bago mangyari yon, kinakailangan yung buhay natin ay karapat-dapat na maiakyat sa langit. Kaya yung pagsisikap po natin na ang Mahal na Birhen ay maging modelo natin at maging inspirasyon natin at tagapanalangin natin araw-araw ng buhay natin. Mga kapatid, yung pagtulad natin sa kanyang katangian. Maraming katangian ng Mahal na Birhen. Pero ang suma total ay yung kanyang laging kahandaan na sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Doon sa silid, kung saan doon ang dumating ang anghel ng Panginoon, si Archangel Gabriel, at sabihin sa kanya yung mensahe na pinasasabi ng Panginoon at yung kanyang magiging mahalagang papel. Mahalagang papel. Ay nagsimula na siyang sumang-ayon. Kahit mabigat, kahit nagugulumihanan with confusion, siya ay sumang-ayon sa Diyos, sa gusto ng Panginoon, sa ipinahayag ng anghel ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa wika mo. At yung mga kasunod na pangyayari sa buhay ng Mahal na Birhen ay laging pagsang-ayon. Fiat. Pagsang-ayon
sa kalooban ng Diyos. Maging sa kanyang pagdurusa, sino ba nagdusa? Ang anak. Higit ang pagdurusa ng ina kapag ang kanyang anak ay nagdurusa. Amen? Di ba? Kayong magulang. Kapag nagdurusa ang iyong anak, parang dinudurog ang iyong puso. Yun din naman ang karanasan ng Mahal na Birhen. Ang kanyang masaksihan, ang masaklap na pangyayari sa kanyang anak. Dinala niya sa kanyang sinapupunan, iniluwal, at yung kanyang pagtunghay sa naging buhay ng Panginoong Hesus, kanyang matinding pagdurusa, yung pagkamatay ng kanyang anak ay pagkamatay ng isang ina. Yan ay buong pananalig sa Diyos, na talagang sa pagtingala sa langit ng Mahal na Birhen ay sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Tayo, konting hirap, konting sakit, konting dusa, reklamo, tayo ng reklamo. Correct? Reklamador tayo Lord, nahihirapan ako. Pag may sakit na lang, di ba, Ate Etche? Pag may sakit na lang, konting sakit. Nalaman mo may sakit ka, malulungkot ka na at magmumukmuk, titigil na ang buhay mo kasi may sakit ka? Hindi. Titingala ka sa langit, at sasabihin mo, Lord, salamat sa buhay na bigay mo. Nagawa ba natin na kapag may sakit, tumingala pa rin sa langit at sabihin, Lord, thank you sa buhay na ito. Tsaka ka palang manalangin na, Lord, kung maaari, ay pagalingin mo ako. Amen? Nagka-problema sa bahay, sa pamilya, hihinto na tayong magsimba. Nagka-problema sa inyong samahan, hihinto ka nang maglingkod, hihinto ka nang magsimba. Kaya babaw naman ang ating pananampalataya. Gusto lang natin laging heaven, sa ating paglilingkod, heaven. Kapag naka-enkwentro na tayo ng mga sakit ng kalooban, ay hihinto na ba tayo? Ayoko nang maglingkod. Ayoko nang maglingkod. Kasi ako ay nahirapan. Kasi ako ay nalapastangan. Kasi ako ay nasaktan. Hihinto ka nang maglingkod? Atiglo, ihinto na ba? Natetest ka na ng gusto? Down na down ka na? Ayoko nang maglingkod. Ayoko na sa parokya. Ay, Sister Elvira, nahirapan ka sa buhay madre, sa religious life. Ayoko na, Lord. Nagkasakit ka, matanda na, may edad na. Ayoko na, Lord. Ay, ganun ba? Sa buhay pare, nahirapan kang sa parokya. Ano sasabihin mo, Lord, ayoko na. Ilipat mo na ako. Ay, alam problema sa susunod na parokya? Marami pa rin. Hindi mo natatapos. Ate Berna, susuko ba? Hindi. Gagayahin natin ang Mahal na Birhen habang nagdurusa ay patuloy ang paglalim ng pananalig sa Diyos, ang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Ito mga kapatid, ang pagnilayan natin ngayon na dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birhen Maria. Iniakyat siya. Yun ang pinapangarap mo, Kuya Joel, makaakyat din sa langit. Pangarap natin lahat yan. Sino ba hindi nangangarap na tayo makauwi sa ating tahanan?
sa piling ng Ama. Doon makasama ang ating Panginoon, makasama ang mga banal sa kalangitan. Ergo, tularan natin ang mahal na Birhen. Laging sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang buhay natin. Laging sumasang-ayon sa gusto ng Panginoon. At sa sang-ayon natin sa kalooban ng Panginoon, lalo na sa mga tiisin. Nasa banal na aklat naman yun. Sa inyong pagtitiis, matatamo ninyo ang kaginhawahan, matatamo nyo ang buhay, matatamo nyo ang kalangitan. Kaya sige lang, tayong lahat. Kapag may nabibigatan, sabihin mo, kaya yan. Manalig ka lang sa Diyos. Kaya yan. Baka wala tayong pakialam pag may nahihirapan tayong kapatid. Tuwangan natin, paalalahanan natin, kaya yan. Magdasal ka. Manalig ka sa Panginoon. Mga kapatid, ito yung magandang hamon sa atin ngayon. Sa bandang huli, katulad ng mahal na Birhen, mawiwika natin araw-araw bago tayo matulog. Bago tayo matulog sa gabi, madasal natin, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos, na aking tagapagligtas. Mahal na Ina, Inang Birhen Santa Maria, panalangin mo kami. Amen.